Santa Cruz. Napakabuti po ng Diyos na muli niya tayong pinagtipon ngayong umaga. Bilang isang pamilya kay Kristo, sama-samang sumasamba at lumalago sa pananampalataya. Tunay pong kagalakan na makita kayong lahat dito at pati na rin po kayong mga kasama namin sa online. Tunay na pagpapala na ngayon ay sabay-sabay tayong lumalapit sa Diyos. Iisa ang puso sa pagsamba, pasasalamat at pakikinig sa Kanyang tinig. Sama-sama nating purihin ang Panginoon at maranasan ang Kanyang presensya sa umagang to. Sulay hiyati jibe, piang an, pangyang taike lai kao lai o, piang waki to kao hue. Sakap piang pai lanetsu, 感謝以蘇洛豐富嘅恩典，荷蘭嘅發堂自由敬拜及榮耀嘅聖名。As we enter the third week of June, we continue focusing on the outward spiritual discipline of sharing the gospel. It is a sacred calling for everyone who belongs to Christ. Sa linggong to, overcoming challenges of sharing the gospel urges us to step out with courage, love, and spiritual strength. We are not meant to shrink back in fear, but to stand firm, knowing the message we carry brings life and hope to all who believe. We encourage each one of you to embrace this calling wholeheartedly, trusting that God will work through your faithful witness. Even in difficult moments, representing Christ means living surrendered to His will, allowing His power and love to shine through us. Sa mga sumasama sa atin sa online, ini-encourage po namin kayo na makiisa sa aming pagsamba in person. We encourage you weekly to come here, not just sa online lamang. There's special joy in gathering together as one body to pray, worship, and experience the presence of God. As we continue growing from glory to glory, being transformed into Christ-likeness, may we open our hearts today to all that the Lord desires to do in and through us. Let us quiet our hearts and minds as we prepare to enter into the presence of the Lord in prayer. Reverend Gonzalo Pe will lead us in our pastoral prayer. Hiện tại nhiều lần anh chàng lên xin ipi ho lại cao chu bình chướng trên điệp bộc su e kito. Okay, samahan niyo po ako ngayon as we have our pastoral prayer. Tayo manalangin, let's pray. Our most gracious, everlasting Heavenly Father, Lord Jesus, our crucified and risen Savior, Holy Spirit, our constant comforter, our triune God, you are the everlasting one. We believe in you. And in this moment of our worship, we gather as your created and redeemed image bearers, your beloved bride, the church, with mind focused on you and with hearts adoring you. With unity of spirit, we trust you at all times. In these uncertain times and fearful news of war in other parts of the world, we cling to you. We know as our sovereign triune God that you are in control of everything. Our Lord God, how great you are.
You are our refuge and strength, a very present help in times of trouble. You alone are our God, the Good Shepherd. In you there is life with no lacking. You lead us to green pastures and beside still waters. You restore our anxious and weary souls. Even in the darkest valleys, we will not fear, for you are right here with us. You are always attentive to us. You provide for us. You guide us. You go before us. You watch behind us and walk with us. We find safety, comfort, peace, and joy in your omnipotent and loving hands. We cast our cares on you, for you care for us. And nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Our Heavenly Father, we want to offer our thanks for each person that are here this morning. We thank you for this day and for the opportunity to worship you right here, right now. We pray that during this time that we have gathered, we would be able to set aside the concerns of daily life for a while, that we would be able to be fully present here and now in our hearts and minds, being able to be still and know that you are God. We pray that you equip Pastor J. Bansuelo to preach the word with power. We know that the power is not in him but in the word. Preaching is only effective because the word is effective. So let his word be consistent with your word. Let his mouth speak what has come from your mouth. Our most gracious Heavenly Father, let us all be attentive and eager to hear, trusting that in preaching we are not just hearer of the words of men, but the truth of God. We pray that we would set aside whatever distractions or concerns we carry in here with us this morning. And let us listen and be changed. Let us be ever more conformed to the image of our Lord Jesus Christ. As a church, join me as we pray together the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Amen. Shall we all rise up? Tayo po'y magsitayo. Let us confess the Apostles' Creed. Sabay-sabay po nating basahin. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let us continue to worship the Lord. In Psalms, through the reading of His Word, in Psalms 96, 1-4. O sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day.
Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Mga awit, 76, 1 hanggang 4 na talata. Purihin natin si Yahweh. Awitin ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang siya'y dapat na igalang. Si Pian Kao Tsalaphi Te Itzat Kao Te Si Tzat Din Be Eng Yao Hua Chiu Sing Kwa Chuan Tue Tio Eng Yao Hua Chiu Kwa Be Eng Yao Hua Ko Chong Cheng Xiong Ie Mia Tak Liet Tuan Yong Ie Kiu Un Tiliak Pang Tiong Xiao Suat Ie Yang Yao Tiban Bin Tiong Sot Sot Ie Yisu Inwi Yao Hua Hun Wi Tua Tio Xiu Olo Ie Ban Sin E Xiong Tio Xiu Kieng Wi. Tayo po'y manatiling nakatayo, hayaan nating bigyan daan ang ating pagsamba sa pamagitan ng papuri sa Panginoon. Natin ng Diyos. Tama-tama po yung binasa natin dyan sa scripture na umawit ng bagong awit. Ngayon po, meron po tayong bagong awit. Nawa, aawit tayo sa Panginoon ng buong lakas at buong tapang. Ang sabi doon, aawitan po natin ang hari ng mga hari. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Gamitin po natin ang ating kamay sa pagpalakpak. Bilang pag-awit natin sa Panginoon, nilikha ng Diyos ang ating katawan lupa upang magpuri sa ating Diyos. Amen! Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Tapat kailanman.
pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh! Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Matuloy tayo sa pag-awit. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Sigaw natin sa Panginoon. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Sa presensya ng Panginoon may kagalakan. Amen. Hallelujah. Tayong mawit na may kagalakan sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat tiyak ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Sa hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Para lang sa iyo, Panginoon, ang aming pagsamba at pagpupuri. May galak, may saya, Amen. may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat tiyak ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Amen. Tunay, Panginoon, na ang awitin at pagsambang ito ay para lamang sa iyo. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon.
away. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall your faithfulness through it all.
Amen. Amen. Hallelujah. Continually to worship the Lord in spirit and in truth. And in your presence, Lord, there is joy. In your presence, Lord, there is happiness, healing, power. It comes to you, Lord Jesus. Hallelujah.敬拜，已经在你的容美
us praise the Lord forever. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng salita. Our passage this morning is found in Romans 1, verses 16 to 17. I'm reading in ESV. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Sa Roma 1:16 hanggang 17. Hindi ko ikahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Lomasu, te ityu, te tsaplaktsat kao tsapchitsat, wa wei i hok im kian xiao. Jige hok im pon si xiong te tai niang, bekyu itche xiong sine, xiang si yu tai lang, ao si hili nilang, inui xiong te egi, xiang ti jige hok im tiang hian biang chulai, jige gi si pon ui sin, iti ui sin, looking tiang soki, gilang piang inuisin tit siyang. This Sunday, we are honored to welcome our guest speaker, Professor Jonathan Edwards Banzuelo. He is a professor of philosophy and theology at Phoebus College of Bible and a broadcaster on 702 DCAS FEBC through the program Conectado. He also serves as a pulpit minister at Christian Gospel Center in Valenzuela. Professor Banzuelo holds a Bachelor of Theology degree from Phoebus class of 1993, a master's degree in philosophy from UP Diliman in 1998, and is currently a PhD candidate in Philippine Studies in the same university. He is blessed with a loving wife, Remy, and a daughter, Hannah. Let us open our hearts as we receive God's word through his servants today. Let's welcome Reverend Jonathan Edwards Banzuelo. Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Well, maganda po yung tema ninyo. No? May kinalaman sa how do we overcome yung mga obstacles na yung mga balakid ho sa pangangaral o pagtuturo ng salita ng Diyos. Pero simulan muna natin. Alam nyo bilang tao, ikaw ay complex. Ibig sabihin, maraming mga sangkap ang iyong pagkatao. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, may mga emosyon yan. For example, ano daw ba yung kalipunan ng emosyon natin? May sinasabi silang positive emotions. Ang mga positive emotions katulad ng joy, kagalakan, happiness, yan, kasiyahan. No? So, meron ding negative emotions, no? Katulad ng galit, takot, at ng hiya. Hindi necessarily pag sinabing negative emotion ay masama na. Kinakailangan lamang magkaroon tayo ng tamang pagtansya dito para makontrol natin ng maayos. Halimbawa, masama bang magalit? Hindi. May righteous anger nga ang Panginoon eh. Pag may ginagawang mali, siyempre magagalit ka. Pero paunawa ng Bible, when you are angry, do not sin. No? Pagka ikaw ay nagagalit, huwag kang magkasala. So yung iyong pananalita, yung iyong mga pagkilos, bantayan mo yan. Pero itong dalawang ito, mahalaga, lalong-lalo na dito sa topic natin. Kayo ba'y natatakot? Yes. No, ang takot ho, hindi naman automatically masama. Yung takot kasi may pakinabang din. Halimbawa, pag wala daw tayong takot, hindi tayo nagiging cautious o maingat.
Kunyari, nasa taas ako ng isang gusali. 20 palapag. May katapat na gusali, 20 palapag din. Sa tingin ko, parang aabot naman. Pag wala kang takot, tatalunin mo yan. Hindi ka magdadalawang isip, hindi ka mag-iingat. So may posibilidad, mahulog ka. At yan ay kapapahamak mo. Sa isang banda, yung takot sa Diyos, okay din. Di ba? The fear of the Lord. Ginagalang mo ang Panginoon, mataas ang iyong pagpapahalaga sa Kanya, kaya ayaw mong malapastangan siya. Ayaw mong gawin yung mga bagay na magpapasama ng loob sa Kanya. Tama naman. Pero may klase ng takot na nagdudulot para hindi mo magawa yung ayos. Yun yung tinatawag nating debilitating fear. Pagka halimbawa sa sobrang takot mo, may dapat kang tugunan, may dapat kang gawin. Hindi mo ngayon magawa dahil napukaw ka ng takot. Yun, hindi okay na takot yun. Meron kayo niyan? Meron tayo niyan. No, mamaya titingnan natin anong connection yan sa ating pinag-uusapan. Pangalawa, yung hiya. No? Sino po dito ang may hiya? Okay, hindi ko nasasabihin yung kabaliktaran kasi baka preaching ta ba kung ano maisip. Pero ang hiya daw ay mahalaga. No? Ibig sabihin, kung halimbawa kayo nakikitungo sa tao at meron kang kahihiyan, nag-iingat ka. Ayaw mong gumawa ng mga bagay na siguro lalapastangan sa kanya o kaya magdudulot para yung iyong pagkatao matingnan niya ng hindi maganda. Tama naman, di ba? Kaya lang, bagamat may magandang pakinabang ang hiya o yung shame, meron din hong problema pagka sobrang hiya. Halimbawa, ako ay dapat pumunta sa isang tao, kausapin siya. Dahil nahiya ako, hindi ko tinuloy. Yun sana ay may kinalaman sa aking responsibilidad o kaya yun ay may kinalaman sana sa aking, di ba, pagkakaroon ng pagkakataon para magkausap kami. Yung hiya, pumigil doon sa isang magandang pwedeng gawin ko para magkaroon ako ng ugnayan sa iba. So yung mga emotions natin, kinakailangan nating ilagay sa lugar. Kaya pala, kanina nakikinig ako doon sa Bible study, no? Yung atin hong Sunday school. Sino umattend kanina? Dito sa kabilang banda. Very good. Yung mga hindi umattend, attend kayo at maganda nga ho. Pati ako nag-aalmusal natututo. Ano ho yun ang kagandahan. Pinag-uusapan yung mga turo. Like for example sa Deuteronomy, di ba? At dito nga ay ginawa rin ng Panginoon, binuod niya yung mga kautusan. Anong sabi niya? Ibigin mo ang Diyos. Love God with all your heart, emotions, soul, mind, and strength. Ano mo bang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Pagmamahalin mo ang Panginoon, buong pagkatao mo kabilang dyan. Kailangan nandoon yung iyong emosyon. Di ba? Ayun nga sinasabi natin. Yung damdamin mo, ilagay mo sa lugar, at yung iyong buhay bilang buhay na alay, maialay mo nang sumusunod sa kalooban niya. Ang tanong ng marami, Pastor, yung isip, di ba? Yung gana ng iyong isip, motibo ng iyong kaisipan, yung lakas, yung pisikal mong sigla at gana, ano po yung soul o kaluluwa? Pag tiningnan po ninyo yung pahiwatig dyan ng mga eksperto, ang kanilang binabanggit ay dalawa. Una ay willingness. Pag mahal mo ang Panginoon at sinasabi ng Panginoon na siya'y ibigin mo na higit sa lahat, hindi yung pilit lang. Dapat ito po ay may pagkukusa. Ginugusto mo. Totoo sa'yo. And pangalawa, hindi lang willfulness, kailangan may passion. Kung sa ibang mga bagay, ganado ka di ba? Sino sa inyo, pagka may balita na, uy, meron tayong outing, ganado tayo. Huwag mahiya. Ayan. Uy, meron tayong activity, sino sa inyo ang ganado? Di ba? Ganado tayo doon. So, ibig sabihin, kung sa ibang mga bagay, ganado tayo. Di ba sa buhay? O, kain na. Sinong ganado sa kainan? Okay. Very good. Walang nagtanggi. Pagkaganado tayo sa isang bagay, lalo na hindi naman to kasalanan, lalong-lalo na kung ito'y may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, pag wala yung pagnanais, wala yung gana, hindi mo binigay yung tama sa iyong damdamin, baka hindi mo nga maialay bilang buhay na alay ang sarili mo sa Diyos. Kalakip ng pag-uusapan natin, yung pamumuhay para sa Panginoon. Pagbabahagi ng kanyang mabuting balita. Kabilang dito So pag-uusapan po natin yan. So tingnan natin kung paano po natin may babahagi ang ating pananampalataya na may kumpiyansa. Kanina ho sa Romans chapter 1, pinakita sa atin habang binabasa natin yung sinulat ni Apostol Pablo. Next slide please. Sa Romans chapter 1, doon ho makikita natin yung unang linya. For I am not ashamed of the gospel. Ibig sabihin doon ho ay sinasabi ng Apostol Pablo, meron talagang dahilan para mapigilan ng isang tao, para siya ay sumulong para gawin ang kalooban ng Diyos. Kung yun ang kanyang tututukan. Ano yung isa sa mga bagay na yun? Ashamed. Ibig sabihin, pwede kang mahiya Ano ba yung mga dahilan bakit daw nahihiya ang tao para ipangaral ang mabuting balita? Tingnan nyo, sumusunod.
Papataas ko ba kamay? Baka hindi na tayo magtaas ng kamay. Ganito na lang. Tingnan ninyo sa inyong sarili kung totoo ito. Minsan, kaya mo ayaw o nahihiya ka ibahagi ang mabuting balita, naiisip mo kung ano yung sasabihin ng iba. Di ba? Pwede kanilang i-etchapwera sa kanilang mga samahan o kaya bigyan ka ng kung tawagin natin parang bibiruin ka, tutuksuhin ka. Ay, born again? Ayaw natin ng mga ganyan Huwag mo na isama yan. Christian yan Nakuha po ninyo? So may mga times, ayaw mo ipakilala na ikaw ay mananampalataya. Ayaw mong i-share yung tungkol sa Panginoon dahil dito, nahihiya ka. May pangalawa, bakit ho tayo natatakot o nahihiya para ipangaral ang mabuting balita? Minsan kasi, bagamat gusto mo, hindi ko po kasi alam kung ano gagawin. Baka mali masabi ko. O kaya paano ko ho ba sisimulan? Ano ho ba ang mga dapat kong banggitin? Nangyari sa inyo yan? Nangyayari? Okay. May pangatlo yan. Baka daw hindi ka namumuhay para sa Panginoon. Bakit ho napasok yun, Pastor? Kasi nga, pag tayo ho, hindi man tayo perpekto, pero sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos, pero ang ating mga buhay ay uminam. Yun hong pagbabago ng ating buhay. Pagka ho nakita yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, yun ay bahagi rin ng ating patotoo. Tungtungan din, para ma-share natin siya. Tama ho ba? Kasi may sasabihin kayo. Ito kalooban ng Diyos, ito salita ng Diyos, ikaw gusto ng Panginoon, mapalapit ka ron. Diba sabi ng Apostol Pablo, ito madalas kasi natin itong katuwiran Huwag nyo na lang akong tingnan. Tingnan nyo si Jesus. Sabi, magandang salita. Bakit? Para malagpasan ka na. Kaya lang, sino sa inyo nakakakita kay Jesus ngayon na nakatayo rito? Pakitaso kamay, baka sakaling meron Hindi ba? Espiritu ang Panginoon ngayon. Di ba? Nagkatawang tao siya, 2,000 taon na nakakaraan. Pero pansinin niyo yung binanggit ni Pablo. Gayahin niyo ako habang ginagaya ko ang Panginoon. Imitate me as I imitate Christ. Yun po yung pagsasabi. Mabigat na babalikatin natin, pero yun ay hinahanap Kung ako'y mananampalataya at ako'y namumuhay sa kalooban at katwiran ng Diyos, yun ay isang bagay din na aking dapat maipakita. Para pag kinuwento ko ang Panginoon, yung pagbabagong nangyari sa akin, madadala ko ang mga tao mula sa aking alam, galing sa katwiran ng Diyos, mula sa pagbabagong natugunan ng Panginoon sa aking buhay, madadala ko sila sa source. Sino ang source? Ang Panginoon. Pag hindi ko inayos, minsan kaya ako nagsisecret agent ang Kristiyano, kasi nga, baka may hindi ayos. Kaya hindi ngayon niya masabi yung tungkol kay Jesus. Kasi pag sinabi, ba't mo sinasabi yan? Sinusunod mo ba? Naku, medyo mabigat yon. Christian ka pala? Ba't ganon? Ayan, medyo kaya natatakot minsan at nahihiyang ipangaral ang mabuting balita. Tingnan ng katabi. Secret agent ka ba? Hindi. Ang point ho natin, kinakailangan, malampasan natin yan. May pangalawang bagay tayong gusto makita sa mga talata. Alam nyo yung kapulungan ng mga taga-Roma noon. Yung Roman city ho kasi, karamihan ng mga mananampalataya dyan, iniisip natin, ang laki-laki siguro ng church nila. Ayon ho sa pahiwatig ng mga sumusuri, maliit na kongregasyon lang yan Baka nga daw, isang house church. So hindi ho sila malaking kalipunan pa during the time na sinulat ito ni Apostol Pablo. Magkabila ay may matataas daw na mga templo ng mga Diyos-Diyosan ng mga Grego at Romano, ni Artemis, ni Diana. Pero ang mga mananampalataya ay hindi ho karamihan pa. Pero may binanggit si Pablo. Ang inyong pananampalataya, sabi niya sa mga mananampalataya sa Roma, ay kilalang-kilala sa buong mundo. Ang tanong, paano? Paano nangyari na ganun ang naging impluensya ng kanilang pananampalataya? Ito daw. Una sila muna. Sa kanilang pamumuhay sa Panginoong Diyos, nagkaroon sila ng masidhing pagnanais na ibahagi marahil sa pamilya o sa mga taong nandoon sa kanilang syudad. Ang Rome ho kasi noon, lalo na yung syudad, ito po ay isang lugar kung saan ang komersyo ay talagang kitang-kita. Ibig sabihin, buhay na buhay ang komersyo doon may turismo. Ibig sabihin, pumupunta ang mga tao para mamasyal. So, popular na lugar. Pag may mga tao daw na pumupunta, yung daw mga mananampalataya sa Rome, tinitiyak nila na sila rin ay makapagbabahagi ng mabuting balita sa mga taong pumupunta roon. So yung iba, humahayo. Yung mga tao na pumupunta rito
So ang ginagawa ngayon ng mga mananampalataya sa Rome, kanilang binabahagi ang kanilang pananampalataya. Marami ang nakakakilala sa Panginoon na pag bumabalik daw sa kanya-kanyang mga lokalidad, doon ay nabubuo pa ang mga kapulungan ng mga mananampalataya. Sipin nyo yung impact na yun, di ba? From influence to impact. Pag ang buhay natin sa biyaya ng Panginoong Diyos ay nahubog, tayo po ay nagkaroon ng lakas ng loob na bahagyang mabuting balita. Yung impluensya natin sa mga taong ito ay magdudulot para yung pang mga abuting mga lugar at dako at mga tao ay makakilala sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Amen po ba? Hindi ba napakahalaga nun? Kabahagi ka. Kabahagi ka. Mamaya babanggitin natin kung bakit kinakailangan makita natin yung partisipasyon natin. Ngayon, tingnan po natin. Ang hamon sa atin ngayon is to overcome fear. No? Bakit nga ho ba kinakailangan nating i-overcome yung ating mga takot? No? So next slide please. Pag tinitingnan po natin yung challenge, kasi may mga times, lalong-lalo na ho, dun sa sinaunang kapanahunan, ang buhay ng tao ang kapalit ng kanyang pananampalataya. Tayo ho, Christian nation eh. Tama ba? Pagka kayo nangaral ng mabuting balita dyan sa kanto, meron ho bang magkukulong sa inyo? Wala naman. Malibang sa gitna kayo ng kali, magtatay at mag-traffic dyan, may magre-reklamo. Pero otherwise, may freedom ka para banggitin ang iyong pananampalataya. Christian nation nga tayo eh. Pwede mong ipangaralan tungkol sa Panginoon. Last year, nagpunta po ako ng India. No? So 8 days ako doon. June 1 to 8, nandoon ako. Nangayayat ho ako ron eh. Alam niyo kung bakit. Ito naman kasing kapatid ko, kilala niyo si Pastor Jebo, ano po. Sabi sa akin, Brad, nagpunta ako ng India, nauna ho kasi siya sa akin. Siguro 1 or 2 years, nagmotor naman siya. Makamundo, no? Ako ho kasi pumunta roon dahil may isang negosyante dito. Sabi niya, tingnan mo nga yung ministry sinusuportahan ko doon. Report mo sa akin pabalik kung kamusta nangyayari. So pumunta ako. Sabi nung kapatid ko ho, manood ka muna ng Mekus-Mekus. Sino ho nanonood ng Mekus-Mekus? Pinanood ko nga, naku sabi ko, ganun ba pagkain sa India? Pinanghihilamos yung gata sa pinanghuhugas ng kamay, tapos mamaya hahain sa'yo doon para kainin. Di natakot ako. Tuwing umaga, sa hotel naman ho ako maganda nakatira. Takot-taka nga yung chef doon eh. Bakit ho ayaw nyo kumain? Sinasabi sa akin, hindi ko kainin yung ibang pagkain. Sabi ko, okay naman yung niluto mo siguro. Boiled eggs. Prito sa kanilagang itlog lang kinakain ko, mga 6 hanggang 8 kada umaga. Pag tanghali kasi, pupunta ako sa malalayong lugar, ang kinakain ko yung fit bar, yung parang protein bar lang. Dadating ako, minsan maghahating gabi na. May dala akong delata sa bag. Binabanlihan ko ng mainit na tubig yung lata para mainit. Saka ako ngayon bumuksan at kakainin. Effective. Sino ang gustong mag-diet? Sundin nyo. Sundin nyo. Nung ako yung nandoon na ho sa airport, hindi ko na maitaas yung pantalong ko. Hindi ko na mabitawan pala yung pantalong ko. Sabi ho ng grab driver, ang tagal nyo naman hong sumakay. Ilan ho bang bag sinakay nyo? Isa lang. Bakit ho ang tagal? Sabi ko kasi hindi ko mabitawan ang pantalong ko. Baka pag bitaw ka mamaya, mayroong camcorder yung ano nun, mabidyohan at ma-skandal. Hindi ha? Pero ito yan. Iniisip ko, doon sa lugar na yon, Hindu po sila eh. Actually, mahigpit nga sila. Kaya nga ako pumasok doon, ginawa pa muna akong empleyado ng isang kumpanya, inayos yung papeles ko bago ako pinapasok doon. Kasi pag sinabing pastor, baka daw hindi ako bigyan ng visa. So, ganun ho yung pagpasok. Tingnan ko yung gawain. No? Makikita mo naman, may pagsusumikap, may mga mananampalataya. Pumunta pa ho ako sa isang lugar na malayo-layo, mga 7 oras na biyahe sa isang probinsya. Nag-land travel pa ng 7 oras. Doon makikita po ninyo yung mga mananampalataya. May isang lugar doon, ang sabi nila doon sa lugar na yon, maraming Kristiyano. Ang sabi ko, bakit? Una, sabi niya, yung mga Kristiyano doon dedicated mag-share ng good news. Pangalawa, sabi niya, alam mo kung paano nagsimula, Pastor? Sabi nila, kilala niyo si Tomas sa Bible. Yung alagad ng Panginoon na nagduda. Sabi ng kasaysayan na siya daw sa India yan pumunta. At doon din siya namatay. Pero dulot ng kanyang presensya doon, nakapagtatag ng maraming komunidad na Kristiyano sa mga lugar na napuntahan niya. So, ibig sabihin, hindi lang nag-tour yung mama. Hindi lang ho siya nagpunta roon para kausapin yung mga tao. Malinaw yung kanyang ipinasa. Ano yung kanyang pinasa? Yung mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. At marami ho hanggang ngayon ang nagiging bunga nito. So tayo, kailangan din nating magawa yun. No? Kasi pag sinabi ho natin Great Commission, di ba Matthew 28,
Pag tingnan po ninyo yung tayo'y pinahahayo, hindi ho yan pakiusap. Sana pumunta ka. Hindi ho yan na gagawin mo o hindi, may option ka, hindi. Command siya eh. Pag ito'y isang utos, isa lang ang tugon. Ano ho yun? Yung tamang pagtugon, susunod ka. Pag hindi mo sinunod, may pagkukulang. Bakit? Hindi mo tinutugunan or tahasan mong kinokontra. Rebellion yun. So pagka tayo po inuutusan, ang tamang pagkilos ay pagsunod. Tingnan po ninyo, kung fear ang pinag-uusapan, tingnan po natin yung susunod na slide. Ang sabi ho ni Rosa Parks, I have learned over the years that when one's mind is made up, this diminishes fear. Knowing what must be done does away with fear. Siguro ang isa sa pinakamagandang salita sa Bible na makikita ninyo sa mga alagad at lingkod ng Panginoon, luma hanggang bagong tipan yan. Conviction. Ang conviction ay isang salita rin na ginagamit natin para dun sa pagiging convinced. Ikaw ay naniniwala, tinatanggap mong tama at totoo ang isang bagay. Kalakip niyan, pinaninindigan mo yan. At pagka yung paninindigan, di ba, ay isang bagay na talagang tutugunan mo sa buhay mo, kahit may takot, wala naman taong walang takot. Tama ba? May takot tayo. Pero sa biyaya ng Panginoon, ma-overcome yung takot, yung mga balakid para ibahagi ang mabuting balita. Bakit? Isipin mo yung importansya. Life and death. Ito, simpleng-simpleng tanong. Basic sa atin hong mga katuruan. Kanina, nag-Apostles' Creed tayo eh. Sino pupunta sa langit? Yung may pagkakilala sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Tama po ba? Okay. Sino ho dito ang kumilala na sa Panginoon bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay? Ayan. Yan daw ho ang basihan kung bakit tayo may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ngayon ang tanong, kung wala hong pananampalataya sa Panginoon, pwede bang maligtas? Isipin niyo yan. Pwede ba? Yung mundo, nag-iimbento ng kung ano-anong dahilan. Gawin mo lang ito. Maliligtas ka na. Ano-ano ho yung mga pinaghagawa sa atin? Minsan walang kinalaman sa turo ng salita ng Diyos. Isa lang ho ang daan. Sabi ng Biblia. Di ba sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one, wala daw, na makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So siya yung tunay na daan, nag-iisang daan. Kung hindi ho natin ibabahagi, hindi ho natin i-share, saan natin i-share? Pamilya, kaibigan, mga nakakasalamuha sa komunidad, di ba? Katrabaho, kaklase. Paano nila malalaman? Hindi ba? Bahagi ng obligasyon at binigay na responsibilidad ng Panginoon sa atin, yung nalalaman mo, ikaw ay masayang may kaligtasan ka. Ibahagi mo para sila rin ay magkaroon ng katiyakan ng kanilang relasyon kay Kristo. Tama po ba? Sino sa inyo mahilig makipagkwentuhan sa mga kakilala? Pakitaas ang kamay. Okay. Napapagkwentuhan ang sports. OKC versus Indiana. Sino ang nagkwentuhan ito nakaraang mga araw? Okay. Napapagkwentuhan ang buhay ng mga artista. Umamin kayo. Pakitaas ang kamay. Okay. Napapagkwentuhan ang buhay ng may buhay. Anong point natin? Sa atin ng pakikipaghuntahan sa mga tao, ang dami natin na ikikwento. Paunawa. Meron tayong oras, may kakayahan ka magkwento eh. Meron kang sinasabi, lagyan mo ng tamang laman. Alamin mo yung tungkol sa Panginoon at sa kanyang pagliligtas, yun naman, ibahagi mo rin. Kasi nakakaubos tayo minsan na mahabang panahon para makipaghuntahan eh. Hindi ba? Lola ko ho, nung kami bata, may tindahan ho yun eh. Sa sari-sari store, walang tigil yung mga tambay doon, kahahunta, lahat na lang ng pwedeng pag-usapan, kinaumaga, nandun na naman. Nauubos ang panahon, kausap, kasasabi na kung ano-ano. Pinakamainam, makabuluhang sasabihin. Wag na wag niyong kakaligtaan. Yung makabuluhang sasabihin ay makapagdadala sa isang tao sa isang ugnayang malinaw kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Iyon ang sambitin mo. Di ba? Yun, hindi lang wholesome talk, truth ang iyong binibigay. So yan po, ang iyong conviction ay makakatulong para ma-overcome mo yung fear. Ngayon, tingnan po natin yung next slide. Tingnan natin kung ano yung mga challenges doon ho sa Rome. Ang sabi ho dito, bakit nga ba hinamon ng Apostol Pablo, patuloy pa kayo. Huwag kayong mahihiya sa pananampalataya at sa katuwiran ng Diyos kagaya ko. Bakit niya yung binabanggit? Una, yung Kristyanismo noon, nagsisimula pa hulang po itong isang movement eh.
Ang daming mga taong tumutuligsa sa mga Kristiyano. Alam niyo mga akusasyon? Pag Kristiyano ka nun, number 1, ang tingin ng mga tao sa isang Kristiyano, ateista. Ha? Paano nangyari yung pastor? Si Jesus ay Diyos sa atin. Sa sinaunang sibilisasyon, akala ho nila ang mga taong sumasamba kay Jesus ayaw sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga Griego. Ang dami-dami, ayaw nyo yan. Diyos-Diyosan ng mga Romano, ayaw nyo yan. Yung emperador, nagpapakilalang Diyos, ayaw nyong sambahin. Ang inyong gustong sambahin, yung taong Kristo. Parang ganun ang sinasabi. Yung pala habang pinapaliwanag, hindi po tao lamang si Jesus. Diyos na nagkatawang tao, naparito para ibigay sa atin ang katubusan at ibigay sa atin ang katwiran para tayo mapalapit at magkaroon ng ugnayan sa Ama. Pero isipin niyo po yun, no? Kung ano-ano akusasyon, ateista, kanibal. Ano ba ang kanibal? Kumakain ng laman ng tao. Paano nangyari yung pastor? Kristiyano, kanibal. Paano nga naman? Nagpadala ng espiya. Akala ho nila, yung ginagawa ng mga Kristiyano, iniinom ay dugo ng tao at ang kinakain ay laman ng tao. Kasi nga naman sa Lord's table, ano ginagawa? Ito ang tinapay, sumisimbolo sa aking laman. Ito ang katas ng uba, sumisimbolo sa aking. Yung mga espiyang pinadadala doon, umuupo rin sa umpukan ng mga Kristiyano, hindi naintindihan yung simbolo. Ang kala nila, kumakain ng kung ano, hanapin nyo sa kasaysayan, mababasa ninyo. Isa yun sa mga akusasyon. Pangatlo, ang mga Kristiyano daw, mga rebelde. Ayaw magbigay ng pagpugay sa emperador ng Roma bilang isang Diyos. Bakit nga naman hindi? Ang sasambahin mo yung buhay na Diyos lamang. Tama ba? So, ang daming akusasyon. Pero ang punto ni Apostol Pablo, huwag nyo na isipin yan. Kaya mahiya, turo nyo yung mabuting balita. Pangalawa, yun nga, no? Makikita ho natin dito si Jesus. Unpopular sa marami. Pag na-crucify ka kasi noon, alam niyo ba ang kinu-crucify noon ay kriminal? Pagka kayo nakabalita, yan, nasilya elektrika yan . Magandang reputasyon, pangit. Pangit. Bakit? Anong klaseng tao siguro yun, kaya nasilya elektrika? Alam niyo ba ang Panginoong Jesus, ganun din yung kanilang fake news kay Jesus noon? Kriminal yan, kaya napako. Pero malinaw naman na ngayon binabasa natin yung tala ng kasaysayan, yung mga maling motibo sa pagkakaso sa Kanya. Pero noon ho, pinawawalang balita, kriminal si Jesus. So isipin mo, tuturo mo sa kanila, ito ang tagapagligtas. Ang tingin ng marami, hindi, kriminal yan . Grabe. Hindi naintindihan, ito ay isang sacrificial death. Na kung wala yung sakripisyo ng kanyang buhay na perpekto, walang katubusan ng makasalanan tulad natin. So sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mahihiya. Pangatlo, karamihan humang mga sumusunod, yung mga unang sumusunod sa Panginoon, pangkaraniwang tao. So yung mga alta de ciudad, hindi sila masyadong sumusunod. Pero later on, makikita ninyo, nasama na rin. So ang pinaka-point ho dito ng Apostol Pablo, ano't ano man ang dahilan. Wag nyo nang yan ang tingnan, ang inyong tutukan ay ang inyong dapat gawin. Ibahagi ang mabuting balita. May kasabihan ng mga Pilipino, kung ayaw, kung gusto nyo, ayaw nyo. Kung gusto nyong ibahagi ang mabuting balita, hahanap kayo ng paraan, walang pinagkaipwa po dyan. So, ibig sabihin, ganun din ho sa atin. Wag nating hayaan na yun pong mga ikinatatakot, kinahihiya natin ng manaig. Manaig yung hamon na ibahagi ang mabuting balita. Kaya nga, sa Galatia 2:20, yun ang binanggit ni Apostol Pablo. Next slide please. Ang sabi niya ho dito, ako'y napako na nakasama ni Kristo. So, ibig sabihin, yung kanyang buhay, binago na . Ito na ho yung kanyang ipinagpapatotohanan. At bakit niya ho yung pinagpapatotohanan? Para yung makakabasa, makaalam ng tungkol dito. Di ba? So buhay natin. Meron din kayong personal testimony. Ang dami ko hong naririnig ng mga testimonya ng mga taong binago ng Panginoon. Una'y makapangyarihan na yung salita ng Diyos. Napakalaking, ang tawag ho natin doon ay patunay pa. Pag ang buhay ng isang tao'y nabago. Di ba? Meron ho akong isang kausap na pastor. Siguro mga 4 months ago ito. Kumakain kami sa isang conference. Sabi niya, pastor, alam mo ba ang background ko no ako'y bata? Naku, pasensya na kayo pa sa matalagal na tayo magkakilala. Hindi ko po alam . Street kid ako dati. Ganun ho ba? At awa ng Panginoon, ako'y nakakilala sa Panginoon dahil merong isang babae tuwing Sabado ng hapon, pumupunta doon sa kali kung saan nandoon kami nagtatambay ng mga batang kali
at nagdadala ng tinapay at magtuturo ng salitanin ng Panginoon. Alam niyo yung flannel board? Yung maabot ba kayo sa Sunday school na mayroong mga cutouts na picture? Naalala niyo yun? O yung pupunta raw doon. Dala-dala yung kanyang maliit na styrofoam flannel board. Didikit doon yung at magkikwento ng tungkol sa Biblia. Sabi niya, kaya lang naman kami pumupunta. Hindi naman dahil sa kwento niya eh. Dahil may tinapay. Siyempre, yun ang habol nila. Alam din naman ito, yung pala, ito'y dating street kid din. Na nagkaroon ng puso na sabi niya, dapat may bahagi yung mabuting balita doon pa sa mga bata. Awa daw ng Diyos, marami doon sa mga batang nakinig naman na yon. Sabi nitong pastor, kasama niya, naging mananampalataya. Ang mainam, siya ay tinawag ng Panginoon. Ngayon ay isang epektibong pastor na. O nakita niyo yon? Hindi niyo matatawaran yung bunga. Kaya yun nga ho, ipagpapatotoo natin. At yun nga ho, ang makikita natin dyan sa Galatians 2:20. Isang uri ng pagpapatotoo yan eh. Di ba? Yung I have been crucified with Christ. Now, naniniwala kayo may kapangyarihan ng Panginoong magligtas. No? Next slide please. Dito ho, kinakailangan nating makita na kung ang Panginoon ay nakapagliligtas, yung kumpiyansa mo, ilalatag mo ron. Ikaw naman, gagamitin mo yung kapangyarihan niya para yung pong mga taong nasa kadiliman, nasa kasalanan, nandun ho sa malayong, sabi nga natin, ugnayan sa Diyos, mailapit sa Kanya. Eto, itong kwento na ito siguro, give or take, may 10 years na. Nag-speak ako sa isang church. Sabi ho nung isang kabataan, pagkatapos ng service, nagpakilala, Pastor, praise the Lord doon sa message. Okay. Pwede ho bang yung lola ko'y bahagi na ninyo ng mabuting balita? Sabi ko, sige. Saan ba yan? Di umuha naman agad ako. Kala ko pwede na nung makatapos ng service eh. Ito ho'y nasa bandang Maynila, yung church. Sa San Ildefonso, Bulacan po. Naku, napakalayo naman. Wala. Mga 2-3 oras yung layo nun sa amin eh. Sabi ko, naku, pasensya ka na kung ngayon. Hindi ho ngayon, i-schedule natin. Tingnan nyo nga po kung kailan kayo pwede. Hindi tinignan ko. Sabi ko, okay ba sa'yo? 6 na buwan pa bago ko mabubuksan yung linggo ng hapon kung yun ang habol mo. Sabi niya, sige po, Pastor, schedule na natin. O di, schedulean kami. Ba nung malapit na, mga 2 linggo na lang bago yung linggo ng hapon na pinag-uusapan namin, hindi nagko-communicate. Sabi ko, tuloy pa ba ito? Hindi. Di ako na tumawag. Kapatid, kamusta na? Pastor, napatawag ka. Hindi ba sa ganitong day tayo pupunta sa lola mo para magbahagi ng mabuting balita? Kamusta na? Hindi na po, Pastor. Bakit? Wala na si Lola? Nag-abroad. Hindi po. Kinuha na ni Lord. Patay. Paano yan? Sabi ko, hindi natin nabahaginan. Nako, Pastor. Alam mo, may magandang ginawa ang Panginoon sa buhay ko. Nababagabag ako. Iniisip ko kung yung 6 na buwan na yun, hindi mo siya makausap. Baka hindi makarinig ng tungkol sa Panginoon si Lola. Alam ko wala pang pagkaalam sa Panginoon. May sakit ho Baka kunin ng Panginoon, hindi ho natin alam. Alam niyo, inudyokan ho ako. Nag-share ako na nag-share. No? Ako isang beses dumalaw roon. Purihin po ang Panginoon tumanggap. Sino ba mag-aakalang kukunin na ng Panginoon? Di ba? Kung hinintay ako, wala na. Baka nalampasan. Pero dahil nga po, ginawa niya yung nararapat na siya namang tagubilin ng Panginoon. Ilan kayo rito? Sabihin na natin, meron kayong mga 150 hanggang 200. Kung hihintayin nyo si pastor lang ang pupunta sa inyo bago makaikot sa inyo, ang tagal. Sama na natin mga diakon at mga elders ninyo. Ang dami na yan, pero hindi pa rin ganun kabilis. Kasi nga ang intensyon ng Panginoon, bawat mananampalataya ay magsasabi tungkol sa kanyang pananampalataya para maibahagi sa iba at mailapit sila sa Panginoon. Amen po ba? Parang mahina. Amen po ba? Pero ito yung pinakamagandang hamon, makikiisa ba ako roon? No? Ako ba'y magiging kabahagi nung gawain na yan? So, tingnan po natin. Huwag kayong mag-alala. Next slide please. Hindi ho tayo sa sarili lang natin sasalalay. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga ho dito sa 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure in earthen vessels so that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. So, hindi naman ikaw lang. Ikaw yung instrumento, mouthpiece ka. Sasabihin mo yung salita ng Diyos. Ibabahagi mo yung ginawa ng Panginoon. Ang power of God, ang ginagamit ay dunamis. Sa Ephesians, ginamit ni Paul yan sa chapter 3. Ano yung dunamis? Ulam na isip yung magtatanghalian na kasi. Iba ho yun, iba.
Ito na, tinumis ata. Pero ito yan. Narinig nyo na yung tsunami? Ano ang tsunami? Di ba, malaking alon galing sa dagat, dulot marahil ng lindol sa ilalim. Aalon, tidal wave. Doon kinumpara ang kapangyarihan ng Diyos. Pag ang kapangyarihan ng Diyos, kinontra mo, panalo ka, talo. Talo ka, malakas na puwersa eh. Pero pag ang kapangyarihan ng Diyos ay gumana para sa pagsulong mo, yan ay nagpapakita ng puwersa, pasulong at effectivity natin dahil sa kapangyarihan ng Diyos nagagana sa pagganap natin ng kanyang gawain. Dunamis. Kayo mag-alala. Kung kayo po ay nagbahagi ng mabuting balita at hindi pa ngayon kumilala sa Panginoon, bukas makalawa sa pagkalabit ng Panginoon sa buhay ng tao na yan. Kaya ang ating role ay mag-plant ng seed, magtanim ng binhi. Minsan iniisip natin, Pastor, hindi tumatanggap, hindi siguro epektibo. Ito. Nung ako po estudyante sa seminaryo, laging binabanggit ng teacher namin sa evangelism. Bago kami nagsimula ng klase, pinaulit-ulit niya sa amin ito. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako ang banal na espiritu. Kayo nga. Alam niyo kung bakit niya pinasasabi yan? Minsan kasi iniisip natin, kinakailangan agad-agaran, pag binahagi ko, tumanggap na agad. Paano kung hindi pa? Yung pagbabahagi ng mabuting balita, yung pagtatanim ng binhi ng salita, yun ang trabaho natin. Yung pagbabago ng buhay, trabaho ng Diyos yan. Pero wag mong kakaligtaan yung papel mo. You will also, share the good news. So, ang kapangyarihan ng Diyos will be at work in your life. Wag po natin niyang kakaligtaan. Ngayon, tingnan po natin. Next slide, please. Appear. Ayan. So, ang sabi ho dito, paano ba natin ibabahagi ang mabuting balita? First, ikaw muna. Nananampalataya ka ba sa Panginoon? Tinatanggap mo bang tama at totoo ang kanyang salita? Yun yung una eh. Mahirap may pasa sa isang tao na kumbinsido ka, yung katotohanan na hawak mo ay tama at totoo, kung hindi mo tinatanggap. O muna, di ba? Babahagi mo sa kanya eh. Pangalawa, kailangan pamuhay mo rin. Yun yung isa sa mga bagay na ginagawa natin eh. Hindi man ako perpekto pero nakikita ng pagkilos ng Diyos nagdudulot para yung pagkatao unti-unti nababago sa tulong niya. Visual aid nga tayo eh. Pangatlo, huwag kang mapipigilan. Huwag kang matatakot magbahagi ng mabuting balita. Meron po akong pinsan, first cousin ko sa nanay. Missionary ho yun, nakaabot pa sa Thailand, doon ho nakapag-asawa ng isa pang misyonero. Alam niyo ho kung ano ang physical handicap noon? Pipi at bingi. Pero nag-share ng mabuting balita sa mga kagaya niyang pipi at bingi through sign language. Ako ay tumutulong din sa isang kumpanya, may mga employees na pipi at bingi. Na meron ho doon isang nag-testimony, sinara niya yung pamilya niya sa pamamagitan din ng sign language. Ano ang punto? Sign language ang kanyang kakayahan. Hindi siya napigilan. Ikaw, kung kaya mo mag-sign language, kausapin mo yung mga sign language, pero kung kaya mo magsalita, kausapin mo. Yun ay napakahalaga. Okay po ba? So challenge sa atin yan, di ba? Hindi dapat magkaroon ho ng dahilan para mapigilang ibahagi ang mabuting balita. Now, tingnan natin ang next slide. Sabi ho ng Romans 10:14, at ito po isang tanong para suriin ninyo ang mga kaganapan. How then can they call on the one they have not believed in? Paano nila tatawagan ang Panginoon kung hindi nila pinaniniwalaan? And how can they believe in the one whom they have not heard? Paano nila paniniwalaan ng isang hindi pa naman nila napapakinggan o nalalaman? And how can they hear without someone preaching to them? Paano nila malalaman, paano nila makikilala kung walang magsasabi sa kanila? Tama. Sa inyo ho ba may nagkwento ng tungkol kay Jesus? Yun yung chain eh. May nakaalam sa Panginoon, kinwento sa iyo. Ikaw naman, nasa iyo na ngayon yung bola, may alam ka tungkol sa Panginoon, kaya kwento mo rin sa iba. Huwag sanang sa iyo hihinto. Di ba? So, ibig sabihin na enjoy natin ang ating salvation, pero kalakip noon, let us also share doon ho sa gawain na yung ibang tao naman ay may enjoy din ang salvation. So, the challenge is being fruitful. So, next slide please. So ano ba ang mga bunga sa buhay ng isang Kristiyano? Una, Galatians 5:22 hanggang 23, fruit of the Spirit. Nagbabago ba ang iyong katauhan sa pamamagitan ng pagkadagdag ng sumusunod? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, hanggang self-control. Yun po. Nandyan ba yan? Nadadagdag. Isa yon.
Pangalawa, may spiritual na kaloob ka eh. May mga kakayahan sa pagtuturo, pagbibigay, pangunguna, iba-ibang klase. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang tanong, naglilingkod ka ba? Bunga yan eh. Pero alam nyo, ano pa ang bunga ng isang Kristiyano? Yung iyong pagbabahagi ng mabuting balita at may mga nagiging ani sa pananampalataya, bunga rin yan. Mamunga tayo. Huwag ho nating hayaan na tayo daw po ay hindi mamumunga. Dahil ang namumunga daw ng mga sanga, ibig sabihin, nakadikit sa puno. Tama ho ba? Sabi ng Panginoong Jesus. So ang buhay natin should have all those fruits. Character change, kabahagi, ano pa? Service and evangelism. Yung man lang tatlo muna na yun ang ating tutukan. Bahagi po yan ng ating fruit bearing. So tingnan po natin ang Acts chapter 1 verse 9. Ang sabi ho dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Ang witness ay tagapagpatotoo, tagapagpatunay. In Jerusalem. Yun munang mga nandoon sa pinakamalapit. Kasi yung Jerusalem Church, located in Jerusalem, yan munang mga nasa inyo. In your case, sino ang iyong Jerusalem? Pamilya mo. Yan muna. Yung mga tao na kasalamuha mo araw-araw yan. And then, yung Judea. Yung mga taong makakasalamuha mo ng hindi madalas, pero nagkakaroon kayo ng interaction. Malayo-layo ng konti. Samaria. Yung mga tao makakasalamuha mo pa, mas malayo-layo pa into the utmost or ends of the earth. So, ibig sabihin, mula sa pinakamalapit hanggang doon sa makakasalamuha mo, lahat ng pwedeng mabahagi na ng mabuting balita, bahagi na natin. Okay po ba? So, yun yung commissioning ng Panginoon sa atin. So, ang sabi dito, you will receive power. May kapangyarihan na ibibigay. At tayo naman will be witnesses. Yun ang ating role. So, tingnan natin next slide. Anong sabi po sa atin dito? Our responsibility is to be a witness. Sabi nga minsan, ito yung tanong mo eh, bakit walang resulta? Parang gusto ko nang sumuko. Ito isipin mo, ang huling makikita mo daw sa isang puno ay yung bunga. Tatanim mo muna eh. Tutubo. Kita mo yung mga sangat dahon. Ang bunga, huling dadating. Pero magtanim ka. Pag nakita niyo po akong tatayo-tayo dyan sa may tabi na inyong garahe, Pastor, anong ginagawa mo? Inihintay kong makita yung puno ng mangga rito eh. Kasi alam ko, pagka tumubo, magbubunga. Eh siyempre, nagtanim mo ba kayo riyan? Hindi. Magkikwentuhan kayo ngayon. Dahil sabi nyo kanina, may marites goals din kayo. Ano pag-iisipan niyo tungkol sa akin? Ha? Si Pastor, naghihintay na tutubong puno sa kabunga, wala naman tinanim. May? Kayo na nagsabi, no? Eh yun nga rin ho, paano tayo dadami? Paano hong may kikilala pa sa Panginoon? Paano hong may susunod sa Kanya? Wala tayong ginagawa. Minsan inisip na, tagal po, Pastor, eh, huwag mong intindihin yung una, hindi ikaw ang banal na Espiritu, bahala, Panginoon, magtanim ka ng magtanim. Yun ang, kung makita mo yung harvest, eh, well and good, di ba? May mga mabibilisan, may mga matatagal. May binabasa akong isang book, kalimutan yung title, kung yun yung Too Busy to Pray. Pero ang sabi ho nung isang excerpt doon may isang anak, 20 years, pinagpipray niya na ang nanay niya makakilala sa Panginoon. 20 years! Sabi niya, kaya 20 years tong kwentong ito kasi noong unang 5 taon, halos ayoko na. Hirap na hirap ako, debate kaming magnanay. Sumunod na taon, malapit na siguro, hindi pa rin. Noong 20th year, isipin mong lumapit sa akin at sinabi, gusto kong kilalanin si Jesus as Lord and Savior. Eh hindi mauuwi sa ganun kung walang, di ba? Walang nag-share. So sa atin ganun din. So we have to influence others to know the gospel. And we can only bear fruit if our own fruit pag tayo po ay nag-participate. So yan po ay napakahalaga. So let's conclude. Sabi ni Charles Stanley, ito ay napaka-importante natin makita. Kilala niyo po si Charles Stanley. Kanina lang nagkausap kami. Hindi. Kinuha naman ng Panginoon. Pero ito maganda sinabi niya, God's plan for enlarging His kingdom is so simple. One person telling another about the Savior. No? Yun daw plano ng Panginoon para palawigin ang kanyang kaharian dito sa lupa. Simple lang, hindi na komplikado eh. Isang tao na magbabanggit tungkol sa kanyang tagapagligtas. Yet, we are busy and full of excuses. Ang dami daw nating ibang kaabalahan at ang dami nating dahilan. Just remember, someone's eternal destiny is at stake. Tandaan mo, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan ang nakasalalay dito, hindi simpleng bagay yun. Kapahamakan pag walang hanggan o walang hanggang kaligtasan sa piling ng Panginoon. Sabi nga niya, the joy you will have
when you meet that person in heaven will far exceed any discomfort you felt in sharing the gospel. Yung kagalakan daw na yung mararanasan. Pag nagkita kayo nung taong nabahaginan mo doon sa langit, ay makahihigit ng husto. Yung kagalakan na yun, kaysa doon sa mga paghihirap at kahihiyan, takot, ang mga, sabi nga, discomfort, no? Yung mga inabot mong pagsubok na ikaw ay nagbahagi ng mabuting balita. Wait. No? Minsan nauuna yung hiya, nauuna yung takot. Pero tandaan mo, pag namunga ka, makikita mo naman na hindi ka patas yung galak. At nagawa mo pa yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid, I do hope na hindi lang natin natutunan ito, kagaya ng prayer kanina. Napakahalaga, ma-apply po natin ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magandang umaga. Praise. Ano po naging hamon sa atin? Nakakahamon po, di ba, dun sa mensahe ng napakinggan natin. Hinihiling ng Panginoon na ang bawat isa, ang sabi dun sa song na inaawit namin before, each one, reach one. So ang bawat isa po sa atin ay dapat magbahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Naging hamon po sa atin sa bawat isa. Kaya nakakatuwa po sa iglesyang ito, sa United Evangelical Church. Kasi bakit? Belong tayo sa isang grupo na kung saan merong nagpapalakas sa atin. Di ba po? Kaya samahan niyo po kami sa awitin muli. Kanina po yung kinanta nating Let Me Stay. Damhin po natin yung awiting ito na nagmumula sa atin. At i-desire po natin, tayo po tumayo lahat, i-desire po natin sa puso natin na panatilihin ng Panginoon yung kanyang pag-ibig so that yung pag-ibig ng Panginoon ay dadaloy upang makapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pagmasdan ang wangis mo sa mundong
maaari po tayo maupo muna. Tayo po ay makakaupo na. Maraming pong salamat, Pastor J. Banzuelo, for your very timely and inspiring message and on the message of sharing your faith with confidence. Tunay na yung sinabi po kanina na we have to believe in God's truth, we have to live out, and we also have to share this truth. Tama-tama rin po na ang ating church po ay may binigay na papel kanina na kung meron kayo natanggap na papel na fill upan. Ito po ay upang ngayon pa lang po pala ibibigay. Para po sa nagnanais pong magturo, meron po tayong, kasi isang program ang mandato po ng ating church po ay may share ang gospel sa maraming tao. So meron pong, kung gusto niyo pong magturo, pwede kayo magturo sa weekdays, sa araw o sa gabi. Kaya nandun po, nakasulat po doon kung available po kayo sa hapon, available po kayo sa gabi, at ang lahat po ng mga kapatira na wala pang sinasalihang small group ay pwede pong sumali upang lumago po ang ating buhay, ang ating faith po. Hindi lamang po tayo mananatiling attend tuwing Sunday as a churchgoer. Gusto rin natin pong magkaroon ng pag-unlad ang ating buhay spiritual through joining the small group or through joining Bible study. We also have invite you to We Group Life Huddle, a fun and meaningful small group where we can encourage each other, grow in faith, and build real relationship. It's a great space to walk this journey of being Christ's ambassador. And we don't want to miss also the adult Bible class every Sunday at 7:45, right before the worship service. Everybody is also invited and welcome. It is a rich time of learning and fellowship. Doxology na. Let's sing that. Ipamimigay mo na ba na ngayon, Sister Susie, yung papel? Okay. Shall we rise up and sing the doxology? Let's receive the benediction. Naway ang kagandahang loob ni Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyo. Gonsuyaso kito ke unhui, pesyong te tian hang, kapsyang diyang e po isu, kaplantyang lang sa kapile, titkaw yaso te dipay kolay. Amen. Amen.
na po makaupo ang lahat. Ulitin ko lang po muna yung ipinapasa ngayon na papel. Ito po ay isang mabilisang survey lamang. Okay? Kung kaya po natin na bago umuwi ay ma-fill upan na ito. At pwede nyo ibigay sa ating mga church leaders. Very quickly lang na survey, yung name, tapos check kung ano yung tinatanong po dito. And at the same time, last week is our Father's Day. Kung meron pong father na absent last week, meron pa po tayong token of appreciation or souvenirs. So kung hindi pa ho kayo nakakuha, lapit lang po at pagkaroon tayo ng souvenir from our church with regards sa Father's Day. Sa akin na lang. Or kay Sister Susie. Thank you for worshiping with us this Sunday. We invite you every Sunday to worship with us, whether in person or in online. Kung wala po tayong kinabibilangang church na dinadaluhan, we invite you to be a part of our church family. For those who want to join our Bible study or our small group, please approach us, Sister Susie, kahit po ako, kahit si Pastor, lahat ng mga elders and deacons, pwede nyo po silang lapitan if you want to be a part of a small group. Then, we also invite you right after the service sa Welcome Center so that we could have fellowship upang tayo ay lalong magkakilanlan. Doon po tayo sa Welcome Center. So, till next week, thank you for coming. Tayo po ay mag-Kristong mustahan. God bless.